Huwag ka nang magpaliwanag pa, Beto. Sinabihan ka na wala na yung papa ni Rosalinda. Pero hindi ka man lang nagpunta sa burol o kahit dumalaw sa sementeryo. Kalma lang, Papa. Huwag mainit ulo. Ipapaliwanag ko naman kung bakit ako hindi nakapunta. Sobrang sama ng pakiramdam ko. May nakain ako hindi maganda. Di mo alam, yung mga niluluto kasi doon sa bahay, hindi sanay ang sikmura ako. Nagpunta ka ba sa doktor para magpatingin? Hindi, pero si Abril gumawa ng tsa at nag-alaga sa akin. Kaya hindi rin siya nakapunta. Pero nagdasal naman ako para sa kanyang ama. Dapat ka pa rin humingi ng paumanhin kay Rosalinda at Soledad. Huwag ka sana magalit pero hirap talaga ako sa mga ganyan eh. Di ko alam kung ano sasabihin. Kaya kayo na lang po ang magpaliwanag at humihingi ako ng tawad. Erika, anak ko. Mahal kong anak. Ay, salamat Alcira. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapasok dito. Wala lang yun, senyora. Gusto ko sana siyang isama ngayon pero bigla kasi siyang umiiyak pag nasa tabi ko na. Siguro nga hindi niya pa ako ganun kilala. Tsaka sa tingin ko natatakot din siya sa peklat ko. Kailan mo ba balak patanggal yung peklat mo dyan sa muka? Doktor lang ang makakapagsabi kung kailan. Ipapatanggal ko rin agad to. Kapag nangyari na yon, balak mo bang isama ang iyong anak? Oo. Pero hindi naman kailangan magmadali ngayon. Mahal ni Erika si Fedra na parang mama niya. Alam ko rin naman na mahal ni Fedra ang anak ko. Hindi ba't ang ganda ng regalo ni Beto sa akin, Ma? Oo. Maganda nga. Parang hindi ka ata masaya. Dapat nga matuwa ka sa ginawa niya kasi naaalala ka niya. Ewan ko ba kung bakit ka nagdududa. Mabait naman si Beto ah. Pumunta siya rito kasi ang sabi niya sa akin, sasabihin niya na raw kay Abril na makikipaghiwalay na siya. Sana talaga totoo lahat ng mga sinasabi ng lalaking yon. Hindi, Mama. Sigurado ako na tutuparin ni Beto yung pangako niya na pakakasalan ako. At kapag nangyari yon, dadalhan niya tayo ng mga regalo. Baka nga dalhin pa niya tayo sa isang malaking bahay, parang kila Altamirano. Kakain si Enriqueta dito. Kaya hindi ka pwedeng makisabay dito sa mesa. Tulungan mo na lang si Berta. Abril, pakisabi sa kusina na pwede na silang maghain, ha? Opo, senyora. Nagluluksa ka rin pala, Berta. Ilang taon na akong nagtatrabaho dito sa inyo. Napalapit na rin sa akin si Senyor Alfredo. Huwag mo nga akong lokohin, Berta. Hindi dahil napalapit ka sa amin. Kung hindi dahil minahal mo siya ng sobra. Totoo naman, di ba? Hindi mo kailangan na magalit. Hindi mo naman siya kailangang ibuking. Halata namang hindi niya gusto yung sinabi mo. Wala akong magagawa. Nandito ako sa bahay. Dito, dapat ako ang masusunod. Valeria, naisip mo ba anong sasabihin ng mga kaibigan natin? Hindi mo pa rin sinasabi na wala na si Alfredo. Pwede ba iba na lang ang pag-usapan natin? Kung pag-uusapan pa rin natin ang kapatid ko, sigurado akong hindi siya matatahimik niyan. Alam ko na hindi komportableng pag-usapan pero pakiramdam ko na tungkulin ko na protektahan yung kapakanan ni Rosalinda. Kaya dapat kong malaman kung may iniwan si Alfredo sa kanya. Hindi ko kasi inaalala yung pera ngayon. Alam ko, Soledad. Pero kailangan pa rin. Kung may iniwan si Alfredo, kay ni Rosalinda ang tagapagmana niya. Kilala mo si Valeria Altamirano, sigurado makikipaglaban yun. Sabi ko na sa'yo, hindi ko iniisip yung pera. Pero kasi hindi ba sa inyo yun? Dapat hindi makuha ni Valeria Altamirano. At saka, kung may pera na siya, pwede na siyang maoperahan. Tama ka, Lolo. Tama ang sinasabi mo. Kailangan kong ipaglaban kung ano yung para sa anak ko. Tama. Masaya akong tanggap mo na yan. Pero habang inaayos pa ang lahat ng yan, kailangan mo muna ng pera para mabuhay at sa tingin ko wala kang ngayon nun. Kaya hayaan mo muna ako dahil magbibigay ako ng kaunting tulong sa'yo. Hindi, wag na po. Pakiusap po. Kapag hindi mo tinanggap, magagalit ako sa'yo. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, utang lang muna to. Sige na nga, Lolo. Ibabalik ko to sa lalong madaling panahon. Salamat po.
Aminin mo, Soledad. Pinatawag ni Alfredo yung kapatid niya bago siya pumanaw para pag-usapan yung mana niya, hindi ba? Hindi, Lolo. Pinatawag niya para sabihin yung matagal niya nang itinatago. Yung tinatago niya, sikreto na sumira sa buhay naming dalawa. Salamat dahil hinayaan mo kong makita ang anak ko. Isa to sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Senyora Rosalinda, meron akong gustong sabihin kasi... Buti na lang, nandito ka.